Relax. I just want to try to use that old man's toy. I am probably going to use you against him, but you know what? Mas prefer ko yung nasa isip ko ngayon kung paano kita gagamitin. Agad akong lumayo pero agad niyang nahilang braso ko. Layuan mo ko, demonyo ka? Napaiyak ako nang agad siyang umisi sa akin para kapusin ako ng hininga dahil sa kabang nararamdaman ko. Yes, I am. I really am. Mabilis nagkadikit ang katawan niya sa akin kaya't napasigaw ako at nagpumiglas. Bitawan mo ako. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang mabilis niya akong itulak sa kama. Sir, wag, please. Humihikbi kong pakiusap sa kanya. Ngunit hinila niyang makapal na kumot at bigla itong tinakip sa buong katawan at mukha ko. Stop dreaming, Sandoval. Cheap woman has no place in my bed. Ang huling narinig ko ay ang malakas na pagsara ng pinto. Ngunit napaiyak na rin ako dahil sa kaba at takot. Nakala ko may gagawin siyang masama. Diyos ko, hindi ko kakayanin kapag nangyari ang nasa isip ko. Siguro naging advance lang ako dahil sa kaba. Hindi ko maiisip yon kung hindi siya ganun makatitig na tina ng huhubad. Buisit siya. Talagang maghahanap pa rin ako ng paraan para makatakas. 3 araw na nakakalipas simula nang napaiyak ako sa takot sa amo kong demonyong doktor. Dahil akala ko nahihibang na siya at kinain din siya ng pagkademonyo niya. Gaya ng sinabi niyang maid pa rin nga ako at buong akala ko sa mansyon niya ako ibabalik. Dito pala sa bahay niya kung saan may malaking ahas na nakatira at ako lang ang mag-isang tagalinis dito. Meron namang mga guards sa labas, ngunit doon sila natutulog sa kanilang station sa tabi lang ng bahay. Napapaiyak ako kapag nakahiga ako sa kama dahil yung kwarto ko katabi lang ng bahay ng Black Phaeton na si Max. Paano kung bigla na lang masira yung wall at pagkagising ko nasa tabi ko na siya? At hindi lamang yon, halos mamatay ako kakalinis sa napakalaking bahay niya buong maghapon. At bawat main door ng bahay niya maliban sa pinto ng mga rooms, passworded at may access sa computer at phone niya. Kaya malalaman niya agad kung ilang tao ang labas-masok sa bahay niya. At makikita niya rin kung sinong taong pumasok dito. Kaya siguro dito niya ako diniretso nang mahuli niya ako dahil wala akong takas kung sakali man. Wala akong makausap dito. Dahil kapag lumabas ako ng bahay, hindi rin ako kinakausap ng mga guards. Bawal daw sa kanila. Tanging pagbati lang yung ginagawa nila kapag nakikita nila ako, naglilinis sa labas ng bahay. At si Sir Hendrix tuwing gabi lang din pumupunta dito dahil nga doktor siya. Kung saan ako pumupunta kapag malalaman kong paparating siya dahil nakakatakot yung aura niya. Madilim lagi ang mukha niya na tila papatay ng tao at lagi niya akong sinusungitan at hindi naman bago iyon. Kakaiba yung kabang nararamdaman ko kapag umuwi siya dito dahil tagos kaluluwa siya kung makatitig sa akin. Gusto ko nang umalis dito ngunit hindi ko alam kung papaano. Hindi ko rin maaaring gamitin ang phone ko para humingi ng tulong dahil malalaman niya at natatakot ako para sa kapatid ko. Alam ko hindi siya nagbibiro at walang imposible sa kanya. Katatapos ko lang maglinis at para akong binugbog ng ilang tao. Bumaba na ako upang maghanda para sa lulutuin ko para sa naka-duty na 6 na security guards ngayong araw. Habang pababa ng hagdan may pumasok at 3 lalaki at may bitbit na malalaking grocery bags. Magandang araw po. Bati ko sa kanila na makapasok ako sa kitchen. Napakunot no ako dahil hindi mo lang sila nagsalita, kundi tanging tango lamang ang nakuha kong sagot. Pati ba sila bawal akong kausapin? Agad silang lumabas nang walang sabi-sabi. Napabuntong hininga na lang ako dahil tila nakatira ako sa isang isla na malayo sa kabihasnan. Inayos ko yung mga groceries dahil kailangan ko pang magluto, ngunit muli akong nakarinig ng pagbukas ng pinto. May pumasok na namang 2 lalaki, ngunit hindi sila yung pumasok dito kanina. Nakatingin ako sa itinutulak na tila 2 malaking storage box na may lamang karne. Kuya, nandito po yung refrigerator. Ay, hindi po to ilalagay sa ref, ma'am. Pakituro na lang na meat cutter machine. Agad kong itinuro to sa kanya. Nakapagtataka dahil sobrang dami ng karne na tila lulutuin para sa isang malaking handaan. Huwag niyang sabihing lulutuin ko lahat ng yan. Sumusobra na talaga ang doktor na yon. Para po saan yan, kuya? Curious kong tanong sa kanya. Kay Maximo. Napanunok ako dahil para pala sa ahas. Bakit kailangan i-cut? Kailangan i-cut dahil wala na siyang ngipin at matanda na siya. Dati hinahagisan lang namin siya ng malalaking karne. Ngayon hindi na pwede. Pariwanag niya dahil tila nababasa niya yung tanong sa isipan ko. Ngunit mabilis niyang siniko ng kasama niya na tila pinapatahimik siya nito. Paglingon ko'y may demonyong papasok sa kitchen
At agad akong nag-iwas ng tingin dahil bigla akong kinabahan na makita siya. Are you done? You can leave now, my maid. We'll feed Max. Nanlalaki ang mata ko at agad napalingon sa pwesto niya. Gusto kong pigilan ang dalawang lalaki pero agad silang umalis. Go on. It's Max lunchtime. Nangako ko sa sarili ko na hindi na ako makakapasok pa sa kwartong iyon dahil nagbigay yon ng matinding takot sa akin. Kaya bago niya pa ako hilahin papunta doon, agad akong tumakbo palabas ng kitchen. Agad akong umakyat ng second floor ng bahay at nakita ko siya. Sinusundan niya ako pero naglalakad lamang siya at mas lalo akong kinabahan sa aura niya dahil para siyang isang demonyo na nakikipaglaruan. Hanggang sa nakarating na ako sa third floor ng bahay at pumasok sa isang kwarto para magtago at nilak ko ang pinto. Nanginginig ang tuhod ko na makapasok ako sa isang malaking cabinet. Tinakpan ko ang bibig ko dahil hiningal ako kakatakbo. Napapikit ako at nanalangin na sana hindi niya ako mahanap. Ngunit wala pang ilang segundo bumukas bigla yung cabinet kung saan ako nagtatago. Who are you to disobey my order? Get out! Ayoko! Ayoko doon! Bitawan mo nga ako. Nagpumiglas ako sa kanya pero nahila pa rin niya ako palabas ng cabinet. You have no right to disobey me. Mas mabuti pa nga ikaw na lang ipasok ko sa meat cutter machine at gawing pananghalian ni Max because you are a traitor. Mabuti pa nga kesa makita ang ahas na yon na kasing itim ng buti mo. Agad nandilim ang mukha niya at hinila ko. Mabilis ako nakahawak sa kama kaya nahila kong kumot. Galit na galit ang mukha niya nang sinipa ko siya sa ano niya kaya nabitawan niya ako pero nadapa rin ako. Damn you! Mabilis akong bumangon at takbang tatakbo na ako ngunit mabilis niya ako nahila sa braso at sa kasamang palad na apakan niya yung kumot na nasa sahig sanhi kaya na outbalance siya at pati ako'y natangay niya. Nanlaki ang mata ko na may mapagtantong magkadikit ang mga labi naming dalawa at nakapatong ako sa ibabaw niya. Sa tindi ng pagkabigla, hindi agad ako nakagalaw. Nang mahimasmasan, agad ko siyang itinulak sa dibdib at lumayo sa kanya pero mabilis niya akong pinaikot at pinagpalit ang peso namin at walang anumang inangkin ng mga labi ko. Puno ng pananabik ang bawat paggalaw ng labi niya at para siyang isang sanggol na tila uhaw na uhaw. Sasapakin ko sana siya pero mabilis niyang nahuli ang kamay ko. Mas lalo niya pang pinalalim ang halik niya kahit hindi ako gumaganti. Wala ko ibang narinig kundi ang kabog ng dibdib ko na sobrang lakas. Ramdam ko rin ang mga luha kong umaagos sa mga mata ko nang bumaba ang mga labi niya sa leeg ko at ang isang kamay niya'y hinihimas ang kaliwang dibdib ko. Sir, wag! Ngunit tila isa siyang bingi at patuloy na ginagawa ang lahat ng kagustuhan niya. Napahagulhol ako ng iyak, lalo pa na sirain niya ang suot ko at bumaba ang labi niya sa dibdib ko. Sir Hendrix! Hagulhol ko ng pakiusap sa kanya. Bigla-bigla niya lang akong tinulak at napaupo siya sa sahig. Damn it! Napayakap ako sa sarili ko at halos hindi ako makahinga sa kakaiyak. Stop crying, will you? You are the one who kissed me first. Tapos kung papatulan ka, iiyak-iyak ka dyan? Tila ako pa yung lumabas na may kasalanan. Hindi ko naman akalaing mangyayari yun kanina. Hindi ko naman sinadya o ginustong mahalikan siya dahil aksidente lamang yon. Shut up! Because if you did not kick me, at kung hindi mo hinila ang kumot, hindi sana ako na-outbalance. Look, you kissed me and I am just a man. Di na ako sumagot pa, tinignan ko ang sarili ko sa kumot. Ang sabihin niya, isa talaga siyang manyak at demonyo. Such a crying baby. Stop it, Sandoval, that's just a kiss and you don't taste good. Hikbi lang ang tanging kong naisagot sa mga panlalait niya. Pagkatapos niya akong bastusin, lalaitin niya naman ako. Daig niya pang walang pinag-aralang tao. Tumayo na siya na tila wala siyang ginawang kagaguhan at pabagsak na sa naraang pinto. Muli ako napayakap sa sarili ko. Kailangan kong gumawa ng paraan upang makaalis dito. Mas lalo akong natatakot sa kanya. Wala akong tiwala sa mga titig niya sa akin. Una pa lang, ang walang pinag-aralang tao. Tumayo siya na tila wala siyang ginawang kagaguhan at pabagsak na sa naraang pinto. Muli akong napayakap sa sarili ko. Kailangan kong gumawa ng paraan upang makaalis dito. Mas lalo ko natatakot sa kanya. Wala akong tiwala sa mga titig niya sa akin una pa lang. That's just a kiss? Kung para sa kanya, that's just a kiss lang yon, pues, pambabastos yun para sa akin. It's just a kiss ba yung sinira niya na yung damit ko at halos simasin lahat ng parte ng katawan ko? Wala siyang kasing sama at kasing manyak.
Simula nang mangyari ang kademonyohang ginawa niya sa akin 2 araw na nakakalipas, hindi na rin kami nagkita at malaking pasasalamat ko talaga ngayon. Lagi kasi siyang ginagabing umuwi at kapag nalalaman ko naman na paparating siya, agad akong nagtatago sa kwarto. Bakit kasi ang tagal niyang gawin ang plano niyang makipagkita kay Don Emmanuel? Uhaw na akong makalaya. Gustong gusto nilang magpatayan, bakit pa nila ako dinadamay? Napabuntong hininga ko nang matanggap ang text message mula kay Paul. Kasama ko sa pagpipinta. Nakailang tawag na siya sa akin ngunit hindi ko sinasagot. Nagtatanong siya kung sasama daw ba ako sa gagawing exhibit sa sunod na linggo. Ang theme daw ay random live painting kaya doon mismo magpapaint. Napangiti ako na mapait. Gustong gusto ko sumali pero sa kalagayan ko ngayon, tingin ko hindi ako basta-basta makakalabas. Muli akong napatingin ng tumunog ulit ang phone ko at sa pagkakataong to tumatawag na nga si Paul. Nagdadalawang isip akong sagutin ngunit sa huli, pinindot ko rin ang answer button. Hello, Paul? Hana, ilang beses kitang tinatawagan, bakit hindi mo sinasagot? Napabuntong hininga ulit ako dahil alam ko, tatanungin niya talaga ako. May trabaho ako, Paul, remember? Pasensya ka na, alam ko. Pero dati naman tumatawag ka kaagad kapag di mo sagot. Naninibago lang ako. Siya nga pala, kailangan mong sumali next week. This is for you, Hana. Mas malaki ang price. Susunduin kita, ha? Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa kanya. Dati kasi lagi niya ako sinusundo sa apartment kapag sumasali kami sa exhibit. Pero ngayon parang gusto ko nilang magpasundo ulit para ilayo siya sa lugar na ito. Nandyan ka pa ba? Paul, ano kasi, hindi ako sure kung makakasali ako sa exhibit painting. Ano ka ba? Malaki ang price dahil random live painting yon. At alam kong mananalo ka na naman dito. 500,000 ang first place. Hindi sinabi sa akin ni Mariel kung magkano ang champion. I-check ko na lang sa website nila. Napabuga ako ng hangin at napakamot sa batok. Paul, pag-iisipan ko muna. Busy rin ako. Nakakapanibago ka naman. Dati excited kang sumali, tapos ngayon pag-iisipan mo pa? Sige na, hindi ka pwedeng tumanggi. Sayang yung talent mo. Kasi nga, hindi ko natapos ang sasabihin ko dahil paglingon ko'y may taong nakasandal habang nakatitig sa akin mula sa pinto. Nakapamulsa siya at hindi ko may paliwanag ang tinging pinupukol niya sa akin. Napakabog ng malakas ang dibdib ko at agad kong binabaan ang tawag si Paul. Agad akong nataranta at parang gusto kong tumakbo papuntang kwarto. Napayuko ako at hindi ko maigalaw ang mga paa ko. Kakaiba ang nararamdaman kong kaba nang makita ko siya makalipas ang 2 araw. Muling bumalik sa isip ko ang ginawa niyang pambabastos sa akin. Kaya mas lalong tumibok ang puso ko at ang sarap niyang sampalin. Nang umangat ako ng mukha, nakatitig pa rin siya sa akin. Napalunok ako at nagsimulang maglakad dahil hindi ko na kaya ang tagos ng mga titig niya. Ngunit madalaanan ko siya sa pinto. Bibilisan ko na lang ang paglakad. Ngunit pagdating ko sa pinto, iniharang niya ang kaliwang kamay niya upang hindi ako makadaan. Give me your phone. Malamig na boses niyang sabi. Napatingin ako sa kanya dahil gusto kong kumontra. Ngunit nang hina ang mga tuhod ko na magtama ang mga mata naming dalawa. Parang hinahalongkat niya nga lamang ang loob sa tiyan ko at di ko alam kung bakit ganoon. You are working here as a maid, not as a call center agent. At di para makipag-usap kahit kanino sa phone. Kaya akin na. Muli niyang sabi gamit ang nagbabantang tinig. Wala akong magawa kundi ibigay sa kanya ang phone ko. Go to my room at maglinis ka doon dahil yan ang trabaho mo. Inirapan niya pa talaga ako at umalis. Nakita ko binulsan niya ang phone ko. Ngalingali akong batuhin siya ng tsinelas sa ulo dahil sa sobrang inis ko. Napairap din ako at naglakad palabas ng dining room. Umakyat ako ng 2nd floor at tumiretso sa room niya. Agad kong pinaandar ang duster's machine at padabog na nilisan ng sahig. Ang sarap ipokpok sa kanya, itong hinahawakan ko ngayon. Nakakainis talagang demonyong yon. Ngunit nagulat ako nang bumukas bigla ang pinto ng CR. Nanlaki ang mata ko na makita ko siyang lumabas na nakatapos lamang ng towel sa ibabang parte. Nag-init ang mukha ko nang napadako ang mga mata ko sa katawan niyang tila nililok ng isang eskultor. May tattoo siya sa dibdib. Isang ahas na nakanga. Agad ako nag-iwas ng tingin nang magtama ang mga mata namin. Nakatingin siya na masama sa amin kaya dalidari akong tumalikod. Malalaman mong hinahanap mo.
Napamura ko sa isip ko dahil sa inis. Lalabas na kasi ako at ipagpapatuloy ko na lamang yung ginagawa ko. Hindi ako umalis sa pwesto ko dahil baka may gagawin na naman siyang kagaguhan. Napahigpit ang hawak ko sa stand and dusters machine dahil dumaan siya sa gilid ko at amoy na amoy ko ang shower gel na ginamit niya. Naparunok ako dahil alam ko, nakatitig na naman siya sa akin. Tumigil kasi siya sa tabi ko mismo. Nang mapaangat ako ng tingin, ay napakunot noo siya at nakasuot na siya ng damit. Hanggang dyan ka na lang ba sa pwesto mo? Lahat ba ng alikabok napunta na dyan? Ang sarap niya lang talagang tuhurin. Hindi ko na lang siya ulit nilingon pa dahil naiilang ako. Kung umakto siya, tila wala siyang ginagawang kademonyohan sa akin. After ko maglinis ng sahig, ay naglagay ako ng sanitizer at pinatayo ng blower machine. Bakit ba nandito pa rin siya? Binabantayan niya ba ako? Napalingon agad ako sa kanya nang marinig ko ang tunog ng ringtone ng phone calls ko. Masama ang tingin niya sa akin pagkatapos niyang tingnan ng screen. Come here! Taka akong napatitig sa kanya kaya mas lalong nagalit ang mukha niya. Damn it! Are you deaf? Dumagundong sa buong silid ang boses niya, kaya naman nataranta ko. Napabilis ang tibok ng puso ko na makita ko kung sinong tumatawag. Si Don Emmanuel. Remember what I said? Sabi niya bago sinagot ang tawag at ni-loudspeak ito. Hello, how is it? How did you find it? Don Emmanuel, hindi pa po. Pero alam ko kung saan parte ng bahay niya inilagay. Kaso, nahihirapan akong pasukin. Pero, maghihintay ako ng magandang timing. Of course, you have to find a way. Wag na wag kang magpapahuli dahil kapag nangyari yon, ipapalit ko ang kapatid mo sa utang na hindi niya magawang bayaran. Opo, naiintindihan ko. Nag-init bigla ang sulok ng mga mata niya at pilit na binipigilang umiyak. Good. Make sure that you could have that SD card. Do you understand? Muli ako napasagot ng oo, kahit nauutal na ako, at bigla na lamang naputol ang tawag. Nakita ko siya napangisi, ngunit mabilis din tong nawala at napalitan na madilim na mukha. That old man is not here. The number he's using is unique. Nasa ibang bansa ang tarantado. Ibang bansa? Ibig sabihin na si Harry ay nasa probinsya lamang? Sir, ang kapatid ko nasa probinsya. So, nakataas gila niyang tanong. Makikipagtulungan ako sa'yo. Basta, tutulungan mo rin ako na makuha siya. What? Is this a kind of negotiation? Nanlumo ako nang marinig ko ang pagtawa niya, na para siyang turing na demonyo na makatawa at bigla siyang sumeryoso at nakakatakot na mga tinging pinupukol niya sa akin ngayon. I don't need your help sa Sandoval. Whether you like it or not, you will do all my orders dahil hawak ni Tanda ang kapatid mo. Hawak naman kita. Pagkatapos namin kayong pakinabangan, naging walang silbi din ang buhay ninyong magkapatid. You choose that path because you are a stupid and stop begging because I don't have any mercy. Nagtagisan kami ng tingin at wala akong pakialam kahit saktan niya pa ako ngayon. Oo nga pala, nakalimutan ko. Mamamatay ta ako nga pala. Dapat di ako sa'yo humingi ng tulong. Nakita ko kung paano gumalaw ang panga niya at tila nang gigigil siya sa akin. Napasinghap din ako na mabilis niyang hinawakan ang magkabilang braso ko at halos dulugin niya na ako. You know nothing. Just keep your mouth shut. Napapikit ako dahil sa lakas ng pagsigaw niya na tila gusto niya akong lamunin ng buhay. Pabalibag niya akong binitawan at sinipang dusters machine bago lumabas. Halos mabingi ako dahil sa lakas ng pagbagsak ng pinto. Nangihina ako na paupo sa kama. Paulit-ulit nagpe-play sa isip ko ang sinabi niya. Pagkatapos pakinabangan, magiging walang silbi ang buhay namin? Napaiyak ako dahil ibig niyang sabihin, papatayin din pala nila kami. At kung di man isa sa amin ni Harris ang mawawala. Pagkatapos ko magpahid ng mga luha, agad kong niligpit ng mga gamit at lumabas na ng room. Pababa ako ng hagdan na may narinig akong usapan mula sa sala. What are you doing here? Wow, kuya. What kind of question is that? Of course, pinuntahan ka. Hindi kita makita sa mansyon kaya dito ako dumiretso dahil alam kong nandito ka. 6 years ako sa States, hindi mo ba ako na-miss? Para namang di ako welcome dito. That's not true. But not here. Let's go back to my mansion. Hindi ka na dapat pumunta pa rito. Narinig ko ang pagtawa ng lalaking kausap niya. Para ka namang may tinatago dito kung umasta. Wait, meron ba? Nabitawan ko ang stand ng dusters machine
at naglikha ito ng ingay. Nakakainis. Hindi sana muna ako lalabas dito hanggat hindi sila nakakaalis ng sala dahil madaraanan ko sila papuntang storage room. Pinulot ko na lang ito ngunit nagulat ako ng pagharap ko. Kaharap ko ng isang lalaki na hindi ko makakalimutan. Ang nakangiti niyang mukha, napalitan ng pagkabigla. Nag-usap ang mga mata namin at walang ni isa man sa amin na nagsalita. Kaya pala, napaka-familiar ng lalaking nangako sa akin na babalikan niya ako kapag nakapagtapos siya sa pag-aaral. Ang taong pinilit maging isang doktor para lang patunayan ng pakikipag-usap ng mga magulang niya. At kapag naging doktor na siya, ay malaya niya na akong makakasama. At hindi ko alam kung ganoon pa rin ang nararamdaman niya para sa akin o kung may nag-aari na ba sa kanya. My beauty, is that you? Gulat na tanong niya at gusto kong maiyak sa sinabi niya. Ganon pa rin ang tawag niya sa akin, Beauty. Napaatras ako na lumapit siya sa akin at tinawakan ako sa magkabilang kamay. Why are you holding a maid? Tila nagising ako sa katotohanan dahil sa narinig ko mula kay Sir Kurt. Oo nga pala, may hirap pa rin ako hanggang sa nakabalik siya. Siguro nga doktor na siya pero ako, ang dating anak ng katulong naging katulong na rin. Ngayon ko lang napagtantong tama ang magulang niya noon. Dapat siyang maghanap ng matinong babae na desente at kapantay niya. She's not only a maid, kuya. She is the woman I told you about. That's why I did my best just to be a doctor. Para sundan ang yapak ng lahi natin. She's not only a maid, she's my beauty. Napayoko ako sa sinabi niya. Kung wala lang ako sa ganitong sitwasyon, siya pa rin ang gusto kong makasama. Ang unang lalaking nagpatibok ng puso ko. Ngunit sa sitwasyon kong ito mukhang malabo na. Lalo na marinig ang harap-harapang panlalait ng isa pala sa pamilya niya. Siguro magpinsan sila dahil sa pagkakaalam ko, ang kambal niya ay wala na rin silang kapatid. Natuod ako nang bigla niya akong niyakap. I did it. I'm back. I miss you so much. I am so glad I saw you here. Napakabog ng malakas ang dibdib ko, hindi dahil sa sinabi niya, kundi dahil sa matang kulay berde na nakatitig sa akin ngayon habang yakap-yakap ni Val. Hindi ko sinasadyang mapatingin sa gilid ko at hindi ko maintindihan ang mga titig niya na nanonood sa buto. Pagkatapos ng kaganapan kanina, ay nailang ako ng sobra. Paano kasi ayaw akong tantanan ni Val? Hindi ako mapakali kasi kung nasan ako ay nandun din siya at ang inaalala ko ay amo kong ubod ng kasungitan. Val, ako na dito. Iwan mo na muna ako. I want to help you. Sabay kuha niya ng carrot sa akin. Napatingala ako sa kanya. Ngumiti siya na napakatamis sa akin. Mas lalo pa siyang naging matured at gwapo at kahit sinong babae ang magustuhan ay dahil sa pagiging sweet niya. What's that look, my beauty? Mas lalo akong pumogi. Huli ko nang napagtanto ang sinabi ko, basta gusto ko na lang batukan ng sarili. Nakita kong napakamot siya sa batok niya at lumapad lang ang ngiti niya. Ang ibig kong sabihin, shh, I know, but I was flattered when you said that. Napakurap-kurap ako nang inipo niya ako sa kabilang pisngi. Agad siyang nagpabitaw at nabitawan ko rin ang hawak kong crater dahil sa lakas ng tunog na hindi ko alam kung ano ang nabasag. What the hell are you doing? Flirting in work hours is strictly prohibited. You know that, Sandoval? Wala akong pakialam. Kung ano man ang meron sa inyo, just do your job. Do you understand? Sabi niya habang ang dalawang kilay niya at tila nag-aaway. At para siyang ahas na handa ng manakmal.